Di lahat ng asin ay pare-pareho. Ang asing may saktong iodine ay mas mabuti sa iyo. Gumamit ng asing may saktong iodine upang lumakas at tumalino, gayon din ang magiging anak mo. Ang iodine ay isang mineral na kailangan upang panatilihing malusog ang thyroid gland at para sa sapat na produksyon ng thyroid hormones. Ang thyroid hormones ay kailangan para sa paglaki at metabolismo, pagtangkad, at malusog at matibay na buto. Mahalaga rin ito para panatilihin ang tamang tibok ng puso, presyon ng dugo, at temperatura ng katawan, at maayos na pagkilos ng bituka, bato, ovaryo at matres. Ang kakulangan ng iodine sa katawan ay nagdudulot ng mga sakit o abnormalidad na tinatawag na iodine deficiency disorders o IDD na maaaring makaapekto sa lahat. Ang IDD ay nagdudulot ng goiter o bosyo. Ang mga babaeng may IDD ay hirap sa pagbubuntis. Madalas na nalalaglag ang sanggol sa sinapupunan o nanganganak na patay ang sanggol. Kung makapanganak man, maaaring ang sanggol ay mababa ang timbang at mahina ang katawan. O may kapansanan tulad ng pagiging pipi at bingi, duling, mabagal ang paglaki, o mahinang kakayahan sa pag-iisip. Ayon sa ulat mula sa UNICEF, ang mga batang kulang sa iodine ay napatunayan ring mas mababa ang IQ ng 13.5 puntos kumpara sa mga batang may sapat na iodine sa katawan. Ang kakulangang ito ay hindi na malulunasan pag hindi naagapan. Upang maiwasan ang IDD, kailangan natin ang saktong dami nito ayon sa pangangailangan ng ating katawan. Ang mga batang 6 na buwan hanggang 6 na taong gulang ay kailangang makakonsumo ng 90 micrograms ng iodine bawat araw. Samantala, ang mga batang 7 hanggang 12 taong gulang ay dapat makakonsumo ng 120 micrograms ng iodine bawat araw. Ang mga teenagers at adults naman ay dapat makakonsumo ng 150 micrograms ng iodine bawat araw. Mas maraming iodine ang kailangan ng mga buntis o nagpapasuso na dapat ay kumukonsumo ng 200 micrograms ng iodine bawat araw. Ang iodine ay maaaring makuha mula sa mga pagkaing dagat gaya ng seaweed, kuhol, alimango, tahong, susong pilipit, alamang, tanige, dalag, at maya-maya. Pero ang pinakamahusay at pinakamurang mapagkukunan ng iodine ay iodized salt. Kaya naman, upang masiguradong ang bawat Pilipino ay ligtas sa IDD, pinagtibay ang Republic Act 8172 na mas kilala sa tawag na Asin Law. Ang pangunahing layunin ng batas na ito ay makatulong sa pagsugpo ng IDD sa pamamagitan ng pinakamabisa at pinakamurang paraan, at ito ay ang paggamit ng asing may saktong iodine. Layunin rin nitong siguruhing lahat ng asing ginagamit para sa pagkain ng tao at hayop ay may saktong iodine. Maging ito ay gawa sa Pilipinas, inangkat mula sa ibang bansa, tininda o ipinamahagi. Kahit ang asing ginagamit para sa mga processed food at kainan ay dapat may saktong iodine rin ang asing ginagamit. Pinagtibay ng Republic Act 8172 o Asin Law ang National Salt Iodization Program o NSIP. Layunin ng programang ito na ipatupad ang paggamit ng asing may saktong iodine sa buong Pilipinas o hindi bababa sa 70% ng mga kabahayang Filipino ang gumagamit ng may saktong iodine sa asin. Ang programang ito ay pinangungunahan ng Department of Health, katuwang ang ibang ahensya tulad ng Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, Department of Education, Department of Environment and Natural Resources, at Cooperative Development Authority.
at ibang sangay ng pamahalaan, lalong-lalo na ang mga lokal na pamahalaan. Kaisa rin nila sa programang ito ang UNICEF at Global Alliance for Improved Nutrition. Bawat araw na pagkaantala ng pagpapatupad ng NSIP ay nagdudulot ng IDD. Isa sa pinakanegatibong epekto nito ay ang pagsilang ng 50,000 sanggol kada taon na may mahinang kakayahan sa pag-iisip. Pigilan natin ang IDD sa pamamagitan ng paggamit ng asin na may saktong iodine. Tandaan, ang kakulangan sa iodine sa katawan ay nagdudulot ng iodine deficiency disorders o IDD na kung hindi maaagapan ay hindi na maaaring malunasan. Ang iodized salt ay dapat naglalaman ng mula 30 hanggang 70 na iodine parts per million. Ito ang itinakdang dami ng Food and Drug Administration na magbibigay ng sapat na pangangailangan ng katawan. Pero ang dami ng iodine sa asin ay maaaring mabawasan kung hindi tama ang pag-iimbak at paggamit dito. Kaya iwasang maarawan o ilagay malapit sa apoy ang asin. May ilang paniniwala rin tungkol sa iodized salt na dapat ituwid. Tulad ng pinong asin lamang ang pwedeng maging iodized. Mali yan. Ang totoo, ang rock salt o asing malalaki ang butil ay maaari ring maging iodized. Marami rin ang nag-aakalang lahat ng nabibiling asin ay may saktong iodine. Mali yan. Ang totoo, marami sa nabibiling asin sa Pilipinas ay hindi naglalaman ng saktong iodine. Ang nasyonal at lokal na pamahalaan ay dapat magtulungan upang siguruhing may saktong iodine sa asin sa pamamagitan ng tamang pagsusuri nito. Mali rin ang paniniwalang nakakabulok ang paggamit ng iodized salt sa paggawa ng daing at bagoong. Ayon sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST, walang kinalaman ang iodized salt sa pagkabulok ng pagkain. Magtulong-tulong tayong siguraduhing lahat ng asin na ginagamit at binibenta sa Pilipinas ay may saktong iodine. Asin na may saktong iodine sa asin lamang ang gamitin.